Ang dating pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Andrei Yermak ay ipinakulong pa rin ng 60 araw. Ngayong umaga, Mayo 14, may naganap sa Ukraine na isang taon nang nakalipas ay imposibleng maisip. Naglabas ng desisyon ang mataas na hukuman laban sa katiwalian tungkol sa pag-aresto kay Andrei Yermak. Ang de facto na namuno sa Ukraine nitong mga huling taon at nagkoordina ng ugnayan nito sa kanluran. Sa kustudiya siya ng 60 araw na may posibilidad na makalaya sa piyansang nagkakahalaga ng 100 at 40 milyong hryvnia o katumbas ng 3.5 milyong dolyar. Si Yermak mismo ay dati nang nagsabi na wala siyang ganoong kalaking pera at ngayon ay nagdagdag pa na marami siyang mayayamang kaibigan na tutulong sa kanya upang makalaya mula sa pagkakaaresto. Sa oras ng pag-record ng episode na ito, nakalikom na sila ng mahigit 14 milyong hryvnia. Susunod nating tatalakayin kung ano ang mangyayari. Ang pangalan ko ay Alexander. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Inaresto ng mataas na hukuman laban sa katiwalian ng Ukraine si dating hepe ng opisina ng Pangulo Andrei Yermak ng 60 araw dahil sa money laundering. Kasabay nito, binigyan siya ng pagkakataong makalaya sa piyansa na nagkakahalaga ng 100 at 40 milyong hryvnia. Mananatili siya sa piitang pansamantala hanggat di na ibibigay ang pera. At ayon sa datos ng pambansang anti-korupsyon na kawanihan ng Ukraine, maaring sangkot si Yermak sa paglalaban ng pera. 460 milyong hryvnia na ginamit para sa pagpapatayo ng cottage village na dinastya sa eksklusibong lugar ng Kozino malapit sa Kiev. Maaari siyang makulong ng hanggang 12 taon na may kumpiskasyon ng ari-arian. Ito ang sinabi ni Andrei pagkatapos ng desisyon. Yermak, ibig sabihin, pinasa ng hukom ang desisyon ng ganito. Nagpasya ang hukom sa pagsisiyasat na bahagyang aprubahan ang kahilingan ng detektib ng NABU na ipatao kay Yermak na pinaghihinalaan ang preventive measure na pagkakakulong sa loob ng 60 araw mula sa aktwal niyang pagkakaresto. Itinakda ang piyansa ng pinaghihinalaan sa 140 milyong hryvnia bagamat 180 milyon ang hinihingi ng NABU. Ayon sa hukom, pwedeng magbayad ng piyansa ang pinaghihinalaan o ibang tao. Sinabi ni Yermak na wala siyang parang pambayad sa piyansa at hihingi siya ng tulong sa mga kaibigan at kakilala. Ayon sa kanya, mananatili ako sa Ukraine. Wala akong itinatago. Pero paano kung nasa pansamantalang piitan ka naman? Muling itinanggi niya ang mga paratang na walang basehan. Sa totoo lang, iginiit ng mga taga-suporta ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na ito ay operasyong pang-impormasyon ng Russia para gipitin si Pangulong Volodymyr Zelensky. At agad din nilang ginagamit ang argumento na, tingnan ninyo, pinalalaki ng mga Ruso ang isyu ng katiwalian. Ang mga mamamahayag at vlogger ng Ukraine ay sumasabay sa ganitong takbo at malinaw na nagtatrabaho kontra kay Pangulong Zelensky para sa Kremlin. Bagaman gusto kong bigyang diin na si Zelensky mismo, ayon sa mga kinatawan ng NABU, ay hindi kasali sa investigasyong ito. Bakit? Dahil walang kapangyarihan ang pambansang anti-korupsyon na kawanihan na mag-imbestiga sa presidente. Isinama rin ng mga taga-suporta ng tanggapan ng Pangulo ang panayam ng dating press secretary ni Zelensky na si Yulia Mendel kay Tucker Carlson, pero hindi ko na ito uulitin. Binanggit ko na sa sarili kong Telegram channel na Pechi News ang aking opinyon tungkol sa panayam na yon, pati na ang dahilan at timing ng paglabas nito. Diretso ko nang sasabihin, wala akong nakikitang malaking teorya ng sabuatan dito. Pero tara, himayin natin ng maayos ang sitwasyong ito. Inakusahan si Yermak ng pagkakasangkot sa paglalaban ng pera na nagkakahalaga ng 460 milyong hryvnia o mahigit 10 milyong dolyar. Ayon sa investigasyon, ginamit ang pera para sa pagpapatayo ng mga mamahaling mansyon malapit sa Kyiv. Ang piyansa ay 3.5 milyong dolyar. Sinabi niya na hihingi siya ng pera sa mga kaibigan. Kung totoo ito, ibig sabihin wala siyang malaking perang madaling makuha na magpapakitang hindi totoo ang investigasyon. Ipinapakita nito na si Yermak ay inosente o kaya naman walang malinis na pera si Yermak. Sa ganitong kaso, ang hindi makahanap ng piyansa ay nagiging dituwirang ebidensya ng paratang. Sige, tingnan natin kung gaano kabilis ipagtatanggol ng mga kaibigan ni Yermak siya. Kung mababayaran ang piyansa, makakalaya si Yermak mula sa pre-trial detention center pero may mga legal na obligasyon pa rin siya. Halimbawa, dapat siyang sumipot agad sa investigador, piskal o korte sa unang tawag.
Kailangang ipaalam kung lilipat siya ng tirahan o trabaho at hindi siya pwedeng lumabas ng lungsod. Kailangan niyang isuko para sa safekeeping ang lahat ng pasaporteng pangbiyahe sa ibang bansa, mga diplomatikong pasaporte at anumang dokumentong napapahintulot umalis ng bansa. Kailangan niyang magsuot ng elektronikong aparatong pangsubaybay. At mahigpit ding ipinagbabawal kay Yermak na talakayin ang mga detalye ng kaso sa ibang mga pinaghihinalaan at mga saksi. Kabilang sa kanila sina Alexei Chernyshev, Timur Mindich, Veronica Anikievich at saka si Rustem Umerov at iba pa. Ngayon, heto ang kabuang larawan ng kaso dahil kung wala ito, hindi malinaw ang lawak nito. Paalala, ayon sa NABU at SAP, pinaghihinalaan si Yermak na kasali sa isang organisadong grupong kriminal naglaban ng humigit kumulang 460 milyong hryvnia sa pagtatayo ng high-end na pabahay malapit sa Kyiv. Ang subdivision na ito, Dinastiya sa Kosin, ay 8 ektarya na mga mansyon at dapat may spa center din sana. Sanksyon sa Artikulo 200 bahagi 3 ng Kodigo Penal hanggang 12 taon at kumpiskasyon ng ari-arian. Bukod kay Yermak mismo, pinaghihinalaan din sina Vice Premier Alexei Chernyshev at negosyanteng Timur Mindich. Ang huli ay unang napunta sa radar ng NABU noong Nobyembre 2025. Inakusahan siya sa isang kickback scheme sa Energoatom na nagkakahalaga ng $100 milyong. At dito, napakahalaga ng isang detalye. Ang investigasyon sa larangan ng enerhiya at depensa ay nagpapatuloy pa rin. Ibig sabihin, ang kaso ng Midas at kwento ng subdivision ng dinastiya ay hindi pa tapos. Simula pa lang ito. Sinusuri rin ang mga kumpanyang pangdepensa na konektado kay Mindich tulad ng Firepoint. Sa kabilang banda at mahalaga ring banggitin at isalang-alang ito, lahat ng ito ay nangyari sa isang napakasensitibong panahon para sa Ukraine dahil tuloy-tuloy ang paghingi ng Kyiv ng tulong militar at pinansyal sa mga kaalyado sa kanluran. Paalala lang, noong Hulyo nakaraang taon, ipinasa ng gobyerno ng Ukraine ang batas na inihain ng Pangulo, na sa katunayan ay naglimita sa kalayaan ng NABU at SAP. Ang tanong, bakit ito ginawa? Kung umiral pa ang batas na iyon, hindi magagawa ng NABU ang ganitong independenteng investigasyon. Ay nasa ilalim ng kontrol ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine na lubos na kontrolado ng presidente ng Ukraine. Dahil sa mga protesta, binawi ni Zelensky ang batas at ibinalik ang kalayaan ng mga ahensyang anti-korupsyon. Ipapaalala ko, noon sina Senador Shaheen at Graham ng Amerika ay naglabas ng matinding pahayag at babanggitin ko ito. Isa sa mga pinakaginagamit na argumento para itigil ang suporta sa Ukraine ay dahil daw ito ay lubog sa korupsyon. Pagkatapos nito, hindi lang ipinagpatuloy ng NABU ang trabaho nila, kundi tinarget pa ang pinakamataas na antas ng opisina ng Pangulo. Ngayon, ang tanong, ang pag-aresto ba kay Yermak ay senyales mula sa Amerika o administrasyon ni Donald Trump? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita si Zelensky sa publiko. Wala siyang komento sa kaso at pinili ang pananahimik. Ayon sa kanyang press service, maaga pa para magkomento rito. Iyan na mismo ang sagot. Kung talagang gusto ang protektahan ng pamahalaan si Yermak, ginawa na nila ito agad at hayagan. Ang pananahimik ng Bankova ay isang pagpili ng marami ang ipinahihiwatig. Ano ang susunod na mangyayari? Para sa akin, may 3 senaryo. Una, nakakahanap si Yermak ng 140 milyong hryvnia sa ilang araw, lumalabas na may pulseras at tumatagal ng buwan o taon ang kaso. Pangalawang senaryo, kapos sa pera, nakakulong siya sa pasilidad ng pansamantalang detensyon ng 60 araw habang tuloy ang investigasyon, lalo na sa mga usaping depensa. Pwede ring madamay ni Yermak ang iba pang sangkot o maging dakilang martir. Pangatlong senaryo ay ang apela at sinabi ng mga abogado ni Yermak na maghahain sila nito. Abutin pa ng oras ito pero nagsimula na ang anti-corruption na proseso at mas mahirap na itong pigilan ngayon kaysa noong 1 taon nung sinusubukan pang ipasa ang batas para sa pagiging independyente ng NABU at SAP, mas tiyak ang pagbawi ng kalayaan ng mga anti-corruption na ahensya. Dito ko muna iiwan sa 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.